Hello everyone! For today's video ay magluto po tayo ng binakol na manok. So ayan, nag-ready na po tayo ng ating sibuyas, bawang at saka tanglad, yung mga lalagay natin na sahog niya mamaya. So ayan, nagbalat-balat tayo ng ating papaya na halos ay maubos na yung laman niya at wala na tayong maitira at malagay sa ating manok. So, ayan. So, yung binakol pala na manok natin ay first time ko po magluto ngayon. So, itry natin kung masarap po. At ayan, yung ilalagay natin ay buko. So, ayan. Masarap daw yung binakol na manok. Dahil yung ilalagay natin na sabaw ay ang sabaw ng niyog. So, ayan ay kuhain na natin yung mga laman ng niyog at isid aside po natin sa ating maliit na Tupperware. So, ano kayang lasa nito mamaya, no? Kasi first time ko siyang lutuin. So, yan yung ating papaya pala. Ay malapit na po siyang mahinog. So, manamis-namis po yung sabaw niya mamaya. So, ayan, ready na po yung ating lulutuin, yung papaya natin, manok, at saka yung iba niyang mga sahog. So, ayan, magpainit muna tayo ng ating kaldero at magisa na po ng sibuyas at bawang. So, ayan, imekos-mekos na natin yan. So, ilagay pa natin dyan yung ating manok ay isa po yung kilo na nabili po natin sa market kanina. So, yan, ubusin po yan natin sa pagluto ng ating binakol. So, ayan. So, yung binakol pala, tawag dito kasi sa sa Ilonggo, yung binakol ay pinapalo. So, dito pala yan sa manok ay yung binakol. Siguro pinapalo din nila yung manok. Ay, charot lang ha. Yung binakol talaga yung sa akin tawag ay palo yan, bakol. Bakol yun. So, ayan ay isabay na natin sa pagisa ang ating papaya. So, yan. Manamis na piso po yung sabaw. So, yung binahol pala ay makatulad din siya sa tinulang manok. Yung pinagkaiba lang doon ay nilagyan po siya ng buko. At saka yung sabaw niya ay galing din sa sabaw ng niyog. So, yan. Tingnan natin mamaya kung anong resulta ba. Marunong ba tayong magluto ng binakol? O ano yung kahinatnan niya mamaya. So, ibuhos na natin yung sabaw ng niyog. So, 3 piraso po yan. Iubos natin yan lahat sa paglagay dyan ng sabaw para maraming sabaw mamaya. So, ayan. So, hintayin na natin po siya ng 24 days para maluto. Ay, charot ha. Hindi, malapit lang yung maluto eh. Kasi hindi po yan native na manok yung binili natin. 45 days lang po yan. So, yan, nilagyan po siya natin ng patis na 2 kutsara para pampanasan natin yung mamaya. So, ayan, nilagay na natin yung ating buko. Yan, 3 piraso yan ng buko. Kunti lang yung nakuha natin kasi yung ibang buko ay mga baby pa at wala pa silang mga laman. So, nakuha natin doon ay sabaw lang. So, ayan, bumubukal-bukal na para naamoy ko na yung sarap ng ating binakol na manok. So, ayan na. Ito pala ay na-try ko, nakita ko kasi sa ibang mga vlogger na nagluto sila ng binakol. Parang na-challenge ako magluto. Parang masarap siya eh. So, ayan, nilagyan ko siya natin ng kunting pichay kasi dapat yung ilagay natin ay malunggay or dahon ng sili, pero wala tayong nakuha na dahon ng sili at saka malunggay. So, yung nilagay natin ay pichay. So, pwede naman po yan ilagay ang pichay. So, ayan na. Lutong-luto na po yan ating binakol. Ready to serve na. So, ayan. Nilagay po siya natin yung kinuhaan natin na niyog na laman niya. So, ibalik din natin yung niloto natin dyan na binakol. So, ayan. Parang masarap to. Yung sabaw niya pala, pag nilagyan mo siya ng buko at saka yung sinabaw mo sa kanya ay sabaw din ng niyog, yung lasa niya pala ay sobrang sarap. Manamis-namis po siya. Ngayon ko lang to natikman yung binakol na manok. So, masarap pala. Sobrang sarap niya. So, ayan. Tara, kain na po tayo. So, itry nyo po yung magluto ng binako. Sobrang sarap niya talaga. Manamis-namis. Thank you so much for watching. See you for my next vlog.